At ayun nga ho guys, dito tayo sa usapin na free tuition law na may panukala nito is si ang author nito ay si Bam Aquino. Ayan. That law, milyon-milyon na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa taong bayan. Ayan ho, narinig ninyo ha. Sa bibig mismo ni Senator-elect Bam Aquino na kahit na against yung mga cabinet member nakapaligid kay Pangulong Duterte noon dyan sa free tuition law, hindi niya pinakinggan kundi pinirmahan niya ang nasabing panukala noon ni Bam Aquino at naging ganap itong batas, kaya marami ding nakinabang dito sa batas na ito sa free tuition law. So, pareho naman sila guys actually, to be fair, no? Kasi syempre ang nag-isip noon, kaya nga si Bam Aquino ang author kasi siya ang gumawa ng panukala na yon. And then ipinasa ito sa sa Office of the President noon nung si Pangulong Duterte ang nasa pwesto. And sabi nga ni Bam Aquino, hindi niya vinito. Kasi hindi naman ganun ugali ni PRRD na kapag hindi niya kaalyado, i-veto niya. Hindi siya namemersonal kasi. Kung sa tingin niya makakatulong sa sambayanan, sa karamihan, pipirmahan niya, ganun ang ugali niya sa pagkaka-analyze ko. Ayan. So, ayun nga ho, dahil pinirmahan ito ni Pangulong Duterte, ang panukala ni Bam Aquino tungkol sa free tuition law, naging ganap na batas nga ho ito. At yan no, marami hong nakinabang dyan. Kaya kung sasabihin man ni Bam Aquino at pinagmamalaki niya ito sa kanyang kampanya noon prior sa sa election nung May 12, may point naman siya. At tama din na si Pangulong Duterte ang nagpirma kaya naging batas ito. Kasi kung wala naman ang presidente na pipirma, hindi ho yun mapupush through. Hindi din magiging ganap na batas. So, kumbaga, dalawa silang connected doon sa nasabing free tuition law. Ayan, hindi lang isang tao, kundi dalawa sila mismo. Malaking part yun Dapat ganito guys, no, na ang kalakaran sa politics dito sa Pilipinas na kahit hindi mo kaalyado, kung sa tingin mo makakatulong sa bansa, huwag mo i-veto. Kasi ang karamihan ho sa mga nakaupo, kapag hindi nila kaalyado ang nagsumite sa executive branch ng panukalang batas, binivito, hindi na pupush through, kaya hindi nagiging batas. Kaya nakabinbin lang ho itong mga panukala ng ibang senador. Ayan ho. Kasi nga, hindi nila kaalyado. Pero, luckily, ito si Pangulong Duterte, pinirmahan niya at hindi niya na-veto ito. Kaya, naging ganap na batas. Kung maalaala din ho ninyo, yung kapanahunan na gustong i-impeach ang Vice President na si Leni Robredo nung kapanahunan na yon, ano ang sagot ni Pangulong Duterte? Huwag yung i-impeach yan. Dahil binoto yan ng bayan. Doon pa lang ho, makikita na ninyo na hindi siya namemersonal. Issue is issue. Yung kanyang kampanya sa kung ano man ang kanyang adhikain sa Pilipinas, yun. Pero pagdating sa personal matter, alam naman niya ang tama at mali talaga. Hindi siya namemersonal. So, gaya ng isa pa na example, during pandemic time, no, itong si Leni Robredo, humingi ng mga donations. Kasi nga, syempre, kailangan tulungan yung mga government officials noon. Kasi nga, syempre, kakapusin yung pondo ng government. So, may nag-report dito na isang parang government official kay Pangulong Duterte. Naggalit si Pangulong Duterte doon sa tao na yun. Nakalimutan ko lang ho kung ano ang pangalan niya. Na nag-report siya na, humihingi ng donasyon si VP Leni Robredo. Anak ng Dipaklong, sabi niya, alam mo, nagmura na naman ang PRRD. Bakit yung pinapakailaman yan siya? Gumagawa nga siya ng paraan para makatulong. Alam mo, ginawa niya doon sa tao na yun, na nag-report sa kanya about doon kay VP Leni na humihingi ng donasyon para sa pandemic. Ang pagkakaalam ko, ora mismo, siya ay tinanggal sa pwesto ni Pangulong Duterte. Kung naalala ko pa, kung di ako nagkakamali, yun ho ay naka-live sa nationwide telecast ho yun sa mainstream media.
And dyan mismo sinabi niya, tanggal ka na sa pwesto. Ayun. Kasi ayaw niya ng ganong ugali. Ayan. Ha. So, ulitin natin yung free tuition law ni Bam Aquino, totoo siya ang may panukala. Pero pinirmahan ito ni Pangulong Duterte para maging ganap na batas at pinondohan ng Pilipinas. Ayan ho So, pareho silang may partisipasyon pagdating dito sa free tuition law. Pero kung binibida nga ito ni Bam Aquino during campaign period niya, may right naman ho siyang ibida kasi nga ito ho ay siya ang nagpanukala nito at siya ang author talaga nito. Hindi naman niya inimitate ito, hindi naman niya ito ginaya sa ibang senador, no? Kundi sarili niya itong thinking na naisip niya, which is nakita ni Pangulong Duterte na okay at makakatulong sa sambayanan, why not? Pirma. So, naging ganap na batas. Ganun lang ho yun. Kasimple, ang ugali ng dating Pangulong Duterte. Hindi siya namemersonal. Kung alam niyang may malikat, talagang haharapin kanya. Ganyan. Kaya, yun ang ayos ng iba sa kanya. Kasi nga, hindi sila makaporma sa kanilang mga aktibidades na mga illegal. Ayan. Dahil kung ayaw ni Pangulong Duterte sa ganitong illegal na gawain, talagang hahabulin ka ni Pangulong Duterte. Kaya maraming ayaw doon sa kay Duterte before kasi nga hindi sila makaporma sa kanilang mga illegal na gawain. Ayan lang ho. Ganun lang kasimple yun.